Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio? Sa buong week na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala na mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wala tayong specific na tao dahil puro court cards to. Kaya lang, maliwanag tong part. Yan na. Didilim pag walang ilaw. So, energy sila lahat. Ano meron dito? Wala akong idea. I-clarify natin. Itong page. Page of Swords. Oh. Ano separated na yung tao dito. Anong pinag-awayan? Pwedeng jealousy. Whether separated na talaga o nag-away. No contact sila ngayon. So again, anong problem? Jealousy. O trust issues in general. Ang dating sa akin, may someone na ayaw mo makipag-connect nowadays o sa period na to, 1 week. Gusto lang niya mahiga dyan sa kama niya. So, ayun nga. Pwede rin kasing silence to So, more like, ayaw makipag-usap. Ngayon, dahil hindi nga sila magko-connect, magko-contact sa period na to, eto, may someone na nag-i-spy. Ano to? Ay, jealousy, no? Isa sa possible reason ay jealousy at ano ba yun? Trust issues, di ba? Yung pwede pinag-awayan. Ngayon, may 2 of Pentacles tayo. Ito. Ano to? Pentacles. Alamin na rin natin ano ba yung 2 of Pentacles na yan. Kasi dito na-stress yung tao, At disloyalty pala to, Excessive overabundance, excessive pleasure, loss of prestige. Disloyalty, rejection, betrayal. Ay, di makatulog na doon. Kasi nga may nagbabalance dito sa 2 of Pentacles. So, binabalance niya siguro yung may someone na nagbabalance ng kanyang option.
Itong reading na 'to hindi siya yung matagal nang hiwalay, parang recently lang o wala pang 6 months na nag-break. Saktong 6 months o wala pang 6 months, bago-bago pa lang. Yung breakup kaya nga nagba-balance pa rin dito yung taong nag-cheat. Kasi tinitimbang niya yung pros and cons ng naging desisyon niya, tama ba? Na nag-cheat siya, tama ba? Na pinili niya yung kabit. Ang dami niyang iniisip. Kaya siya nandun pa rin sa process ng pag-balance ng pros and cons. So ito, hindi siya makatulog. Pwede rin tong guilt Nagigilty siya sa nangyari kaya di siya makatulog. O yun nga. Yung indecision mismo ang nagkukos para di siya makatulog. Nalilito yung kanyang isip at puso. Kaya di siya makatulog. Na-stress siya. Card din to ng anguish. Anxiety, ayun. Depression. So, insomnia. So, yun yung reason, okay? Kasi nga nagbabalance pa rin siya dito Binabalance niya yung naging desisyon niya. Kung babalikan niya ba yung original o mag-stick na lang ba sa kabit o sa bago niya. Kasi malaki chance na may other option dito, whether confirmed na o pinagseselosan pala. At yun yung pinag-awayan. Whether confirmed na may cheating nang nangyari o nandun na sa process na mag-lead na sa cheating. Kumbaga na sa flirtation siya. So, case basis. Ngayon, dito tayo mag-focus sa Queen of Cups. Tingin ko ito yung energy. Itong dalawa. Energy to noong original. So, ang dating, kahit na niloko siya, mahal niya pa rin. Sabagay, hindi mo naman agad-agad kayang mag-move on, di ba? Mahirap yan. So, understandable na mahirap mag-move on agad-agad. Kaya ito, kahit na niloko siya, nainis siya dun sa partner niya, mahal niya pa rin somehow. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang itong mga pinagsasabi ko, basta posible to. Itong away o nag-separate. Pero again, wala pang 6 months. Wala na nag-separate o nag-away dahil sa jealousy o literal na betrayal na. Ngayon, papasok na itong Queen of Pentacles. So, ang gagawin nung original, imbis na magmukmuk siya, ilalana lang niya ang panahon niya sa pagtatrabaho. So, pag-earn ng money. O siguro, yun ang way niya para maka-move on o maka-cope up sa nangyari.
So, magtatrabaho siya, di ba? Mag-earn siya ng money, tapos yung kikitain niya, ipanggagastos din niya sa sarili niya para maibsan somehow yung pain sa pamamagitan ng pagbili ng mga kung ano-ano. O pwede rin naman, kung di ganun, ay papaka-practical na lang siya dito. Practical in a way na imbis na nga magmukmok, ialis niya yung sarili niya dun sa toxicity. Ganun. So, hindi niya totoxikin sarili niya. As in, magiging practical siya. Didedmahin niya yung person niya o yung nararamdaman niya. At ibabaling yung attention niya sa iba. Ano pa? Anyways, pumunta na tayo sa kulo. Ito yung partner. Partner noong Scorpio. Doon muna tayo sa partner o person. Na clue. So, possible, ang zodiac sign ay Capricorn, Capricorn ulit, Taurus. So, kung di tumama sa inyo itong reading, baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Leo, Aries, Scorpio. Kapwa niyo Scorpio. Ito. Same instruction. Ang clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fits sa inyo. May someone na may skin condition. Ito peklat. Noticeable na peklat. Bilugan ng mukha. Itong skin condition, malawak yan. Sasama na dyan yung tigyawa, tayang balat. Sobrang puti. Maraming case Skin cancer. So again, may problema sa balat yung isa. O pwede rin namang kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo nga fit sa inyo. Okay? I-explain ko lang. Ito, hiwa-hiwalay ang ngipin. May someone na may tooth gap. O, hiwa-hiwalay ang ngipin. Ngayon, punta tayo sa susunod na deck. So, sa case na to, ibang senaryo, okay? Hindi sila magkarugtong. Pero minsan nagdurugtong, madalas hindi. So, tingnan natin. Sana dito na lang to. Tapos ito dito. So, sa case na to, sa period ng 1 week, may gustong mangyari. May iba sa inyo. Kaya lang na-partneran ito. So, more like yung gustong mangyari, hindi mangyayari. Dahil ito ay card ng misfortune. O negative outcome. Ano ba to? Alamin natin. May idea tayo. Ano bang gustong mangyari ng iba sa inyo? Kaya lang di mangyayari, sad to say. Pero ngayong week lang naman.
Remember, weekly reading to. Okay? 1 week lang. Ano, ganyan na lang. Ano bang gustong mangyari ng iba sa inyo? Pero sadly, hindi siya mangyayari. Maraming case. Reconciliation. Malabo. Traveling. Malabo. Promotion. Malabo. Improvement of anything, any kind na gusto nyo. Malabo. Naubos na ano. Naisip. Pension. Ang bawa lang. May naglalakad ng pension. Darating na ba yan? Maayos na ba yan? Nakuha na bang pera? Kung nagpo-process pa lang. Ngayong week, malabo. Ngayong week lang. Sabihin natin gusto niyo ng peace of mind. Malabo nga. Sad to say. Hindi naman literally buong week. Diba? Pero kung gusto niyo nga ay peace of mind, reconciliation. Malabo nga. Pero sabihin natin makukuha niyo pa rin naman yung peace of mind. Hindi nga lang buong week. Kasi nga may problem dito. Sabihin natin gusto niyo makabangon mula sa financial issues. Lalo na kung may business. Malabo. Pero ngayong week nga lang. Reconciliation lalo na sa kapamilya, karelasyon. Malabo. Magulang, lolo, uncle, auntie. Reconciliation sa kanila. Kung nag-away, malabo. Wala nang maisip eh. Anyways, saan ba yung isang deck ito? So, sa case na to, anong meron? So, sa period ng 1 week, dito sa case na to, may problema tayo. May nagsiselos. Ito rin yung kanina dito eh. Doon, saan ba yung jealousy? Na sinabi ko. Doon sa unang spread, di ba? Regardless kung anong klaseng jealousy to. Whether sa katrabaho, kapamilya, kaibigan, karelasyon. Basta may jealousy, hindi pa yan maaayos. Ngayong week lang na to.
Ngayon, kung hindi naman nag-away, kung hindi pa nag-aaway, baka nga mag-aaway pa lang. So, anong pwedeng pag-awayan? Possessiveness, obsession, sobrang controlling, sobrang manipulative. So, doon pa rin tayo tutungo sa jealousy. O kundi, jealousy ay sobrang barat. O masyadong control sa pera. Pera ang pag-aawayan. Pwede. O masyadong opinionated. Pwedeng yun din yung maging cause ng problem. Anyways, ito ng last deck. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa inyo. Kukuha lang ako ng 3. General advice na to for the whole week. Sign ko na lang para mabilis. So sabi, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. When I lean on the face of the universe, peace becomes real. At ang huli, thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.